Hi guys! So ang topic natin ngayon is for Circuits 1, this is Circuits which is all about mesh analysis. So tapos na tayo doon sa unang circuit analysis which is yung nodal analysis. So kung hindi pa napapanood yung mga video tutorials natin sa nodal analysis, marami din tayong nasolve doon ng mga problems. Ilalink ko na lang sa description yung nodal analysis parts 1 to 8. So hanggang 8 parts yon. So ngayon, proceed tayo sa another circuit analysis technique which is mesh analysis. So para sa akin, actually mas madali tong mesh analysis kesa kay nodal analysis. Kasi meron tayong pattern dito. Tuturo ko sa inyo. So ano ba yung mesh analysis? Okay, so from the word mesh analysis, it is also the same as mesh current method. Okay, maghahanap tayo ng mesh current. Yung circuit natin, bubuo tayo ng systems of equation using mesh analysis by applying KVL. Okay, mag-assign tayo ng mesh currents, depende kung ilang meshes, then bubuo tayo ng equations using KVL. Okay, pero ano ba muna ang tinatawag nating mesh? What is a mesh? A mesh is a loop which does not contain any other loops within it. So, mesh is a loop which does not contain any other loops within it. For example, meron tayo ditong circuit. Let's say 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms. Kasi ito yung ground. So, dito sa ating circuit, meron tayong loops, 'di ba? Alam niyo na yung loop, na-discuss ko na 'yon doon sa video tutorial ko na loops, branches, and nodes. Okay? So, meron tayong node dito sa taas, node A, then meron tayong node dito sa baba, let's say node B. Okay? So, meron tayo ditong loop. Meron tayong loop. Meron tayong loop. Okay? Meron din tayong, pwede rin tayong magka-loop ng ganito. Right? Or pwede rin yung buong loop na to. Yung blue. Or pwede rin ito lang. Okay. 'Di ba? So ano yung mga meshes dito? So yung mga meshes is yung puti, yung color white. Okay? Kasi yung mga loop na yan, hindi sila nagko-contain ng another loop. Kaya sila mesh. From the definition ng mesh, it is a loop which does not contain any other loop. Isang loop lang talaga sila. Unlike dito sa green loop natin, nag-contain siya ng dalawang loop. Si itong loop na to, tsaka itong loop na to. Okay? Likewise, itong color blue na loop, nag-contain siya ng loop na to, ito, tsaka ito. So, hindi na siya mesh. Ito ring orange, hindi, kasi may contain siya inside na loop, ito, tsaka ito. So, ang mesh lang talaga natin is yung kulay white. Okay? Kasi
They don't contain any other loops within them. Okay, so yon. Ngayon, ano ba yung step kapag mag-a-analyze tayo ng circuit using mesh analysis? Okay, sulat ko muna. Steps in mesh analysis. So 1, assign mesh currents I1, I2, I3, and so on until I sub n to the n meshes. And then 2, apply KVL to each of the n meshes. Then use Ohm's law to express the voltages in terms of the mesh currents. And then 3, solve the resulting and simultaneous equations to get the mesh current. Okay. So, ito yung mga steps natin in mesh analysis. Assign mesh currents I1, I2, I3 to the n meshes. Halimbawa, dito sa circuit natin, di ba meron tayong, delete ko tong mga meron tayong tatlong mesh. Ito, mesh 1, mesh 2, tsaka mesh 3. So, mag-assign kayo ng direction ng current. So, it's up to you. Depende kung clockwise or counterclockwise. So, ang inassign ko is pare-parehong clockwise. Tapos, papangalanan nyo yan, mesh current I1, mesh current I2, mesh current I3. So, mas maganda, consistent kayo sa pag-assign ng direction ng mesh. So, kung puro clockwise, dapat lahat clockwise. Or kung clockwise ang gusto nyo, dapat lahat ng mesh current clockwise. Or kung gusto nyo puro counterclockwise, dapat lahat counterclockwise. Pero, pwede rin namang hindi consistent ha. Kaya ko lang sinabi na dapat consistent yung inassign yung direction para ma-apply natin yung pattern. Okay? Kasi may pattern tayo dito ang gagamitin mamaya sa pagbuo ng KVL equation or mesh equations. So, mas maganda, maging consistent na lang tayo sa direction ng bawat mesh current para may pattern. Pero again, pwede naman kahit hindi consistent. Halimbawa, pag ganito si mesh 1, pag ganito si mesh 2, mesh current I2, tapos pag ganito si mesh current I3, pwede rin yan. Kaso wala tayong ma-apply na pattern kapag ganyan ang ginawa nyo. Kaya dapat consistent. So, it's either pare-parehong clockwise or pare-parehong counterclockwise. So, pwedeng pare-parehong clockwise or pare-parehong counterclockwise. Dapat consistent para may pattern. Okay? Yan yung step 1. So, depende yung number of mesh currents natin sa number ng meshes. So, kung meron tayong n meshes, meron din tayong tatlong mesh currents. Parang dito sa given, may tatlong meshes tayo. Tatlo rin yung i-assign nating mesh currents. Okay? Next,
apply KVL to each of the N meshes and use Ohm's law to express the voltages in terms of the mesh current. So alam naman na nating mag-KVL, right? Naturo ko na yon sa Kirchhoff's KCL and Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law, KCL and KVL video tutorials ko. Okay? So ang gagamitin natin kapag mesh analysis, KVL. Kapag nodal analysis, 'di ba, nung nakaraan, yung circuit analysis na ginamit natin, nag-KCL tayo. This time kapag mesh analysis, KVL. Tapos dapat yung KVL equations natin, kasi 'di ba pag KVL voltage 'yon. I-represent or co-convert natin lahat ng mga voltages doon sa KVL equation in terms of the mesh current. Magagawa natin yan using Ohm's law. Ano ba yung Ohm's law? Voltage is equal to resistance or current times resistance. Okay, sige, illustrate natin yan mamaya. Then, number 3, solve the resulting n simultaneous equations to get the mesh currents. So, di ba makakabuo nga tayo ng n simultaneous equations. So, kapag nakabuo na tayo ng n simultaneous equations, it's up to us na kung paano natin isa-solve. So, pwede kayong mag-elimination or substitution method. Pwede kayong Cramer's rule kung gusto nyo, di ba? Yung determinants. Or, para madali ang buhay, mag-calculator na lang kayo. So, kung kaya naman ng calculator nyo hanggang 4 equations and 4 unknowns, better. Usually, kapag bibigyan kayo ng problem na 4 meshes, edi 4 na simultaneous equations yon. Etong calculator natin, hanggang 3 lang to. Pero meron din ako yung Canon. So, swerte yung mga may Canon. Okay. Etong Canon, kaya nito hanggang 4 equations and 4 unknowns. So, pag may exam kayo circuit, tapos binigyan kayo ng 4 meshes or 4 node voltages, kayang-kaya yan i-ano ni Canon. Kasi 4 unknown siya. Hanggang 4 nga lang. Okay. Sige. Para ma-illustrate, mag-solve tayo ng problems. So, yan yung concept natin na tandaan nyo yan. Yung mga steps natin. So, sample problems na tayo. Mas nadadalian ako sa mesh analysis kaysa sa nodal analysis. Madali lang to. Kasi may pattern eh. Tuturo ko sa inyo. Find the branch currents I1, I2, I3. So, ito yung circuit natin. $15 volts, 5 ohms, 6 ohms, 10 ohms, 4 ohms. So, ito si I1, ito si I2, I3, tapos ito si I2. Okay. Ito pala ay positive, negative, 10 volts. So, hahanapin daw natin yung branch currents I1, I2, tsaka I3 using mesh analysis, syempre. So, ano yung first step? Mag-a-assign tayo ng direction ng mesh current. So, ilan ba yung meshes natin? 2. Isa dito, isa dito. Okay, so sige, clockwise na lang ang inassign ko.
So, dapat consistent para sabi ko nga may pattern tayong magagamit. So, kung gusto nyong clockwise, lahat dapat nang assign yung mesh currents, lahat clockwise na. So, puro clockwise. So, ito ay mesh current I1, mesh current I2. Pero pwede rin kayong mag-counterclockwise kung gusto nyo. Pero dapat parehong counterclockwise naman, okay? Next, so bubuo tayo ng KVL equation. So, dalawa yung mesh currents, ibig sabihin, dalawang equations ang kailangan para consistent with the number of unknowns. Kung dalawang unknown mesh current, dalawa ring equation. Parang sa nodal analysis lang din, right? So, magke-KVL tayo, KVL at mesh 1. Okay? So, summation of voltage is equal to 0. So, ano yung sign convention natin kapag nagke-KVL? Kung inassign nating direction ng current, mesh current is pa-clockwise, check nyo kung saan papasok na polarity. Okay, yung current. So, dito kay 15 volts, kung clockwise tayo, papasok siya sa negative. Right? So, negative 15. Tapos, yung mga resistor, kapag walang nakalagay na polarity, pero meron tayong assigned direction, automatic yan, like for 5 ohm, di ba, going to the right, papasok lagi dapat sa positive, lalabas sa negative yung current. Kasi passive sign convention. Kapag resistor, always papasok sa positive yung inassign na current sa polarity ng voltage ng resistor. So, bale, magiging positive. So, let's say VR yan. V sub 5 ohm. V sub 5 ohm muna. Positive V sub 5 ohm. Tapos dito, kay 10 ohm, so wala rin siyang polarity, pero pababa yung assigned direction ng current. So dapat, ang polarity niyan ng voltage is positive, negative. Papasok dapat yung inassign na current direction sa positive para passive sign convention. So pangalanan ko to as V sub 10 ohm. So plus V sub 10 ohm. Then dito sa ating 10 volt, so papasok yung mesh current kay positive polarity. So plus 10. Then everything is considered na sa loop, equate mo na sa 0. Okay. Tapos, di ba sabi doon sa step 2, combine na natin to, negative 15 plus 10, combine muna natin. Negative 5. Okay? Tapos, sabi dun sa step 2, lahat ng voltages, step 2, use Ohm's law to express the voltages in terms of the mesh currents. So, dito kay 5 ohm, bale, using Ohm's law, yung V sub 5 ohm is, resistance niya na 5, then the current I1, which is, di ba, equal lang yung mesh current natin na I1 sa current capital I sub 1, yung current flowing kay 5 ohm, di ba? Same lang. So, bale, plus 5 I1. Okay. Tapos, dito kay V sub 10 ohm, ano yung gagamitin natin? Ohm's law. 10 times I3. Okay. Hindi ko ginamit agad si I1 kasi hindi lang si I1 yung equivalent kay I3. May contribution yung I2. Paano natin ma-represent yung I3? Diba dapat in terms of the mesh current I1 and I2? Mag-KCL tayo dito. Unlike dito sa 5 ohm, na kapareho agad ni I1, capital I1 si I, kasi siya lang talaga yung dadaloy, yung mesh current I1. Pero dito kay I3, hindi siya basta-basta I1 lang. May contribution din si I2. Okay, kaya mag-KCL tayo dito, let's say sa node A, para ma-solve natin yung I3 in terms of the two mesh currents. So kapag ganito yung direction natin ng current kay I1, papasok siya, sige.
mag-KCL at A. So, summation of current entering is equal summation of current leaving. So, balik kung I1 is clockwise, papasok siya. Papasok siya dito kay node A, 'di ba? Pag ganyan. So, entering si I1. Tapos, leaving tong I3. Then, itong I2, dahil pa clockwise, lalabas naman siya. Lalabas siya kay node A. So, plus, leaving din siya, I2. I-represent natin si I3 in terms of I1 and I2. Transpose nyo si I2. Bale, I1 minus I2 is capital I3. Okay? Equal to 0 ko muna to. Ngayon, ipa-plug in ko dito kay I3, capital I3 yung I1 minus I2 para in terms of mesh currents na talaga. So, bale, negative 5 plus 5I1 plus 10 times I3, I1 minus I2. Tapos, saka natin i-simplify. Transpose ko na lang tong negative 5 sa kanan. Tapos, distribute natin itong 10. So, plus 10I1 minus 10I2 equals positive 5 na to sa kanan. May mako-combine ba tayo? Ito, si 5I1 plus 10I1, 15I1 minus 10I2. Okay? Equals 5. Equation 1. Or, para mas mababa yung coefficient, di ba may GCF yung mga coefficient? 5. Divide natin both sides by 5. So, 15 divided by 5, 3I1. Negative 10 divided by 5, negative 2I2 equals 5 divided by 5, 1. Equation 1. So, dalawang equation tayo, di ba? Magme-mesh ulit tayo or magke-KVL tayo sa mesh 2 para sa pangalawang equation. So, mag-KVL at mesh 2. So, summation of voltage is equal to 0. Okay. So, clockwise yung direction ni I2. So, yun na lang din yung direction ng mesh current. Nung mesh natin, clockwise. So, dito muna kay 10 volt. Papasok sa negative polarity. So, minus 10. Okay? Dito kay 10 ohm, V sub 10 ohm, papasok dahil clockwise. Saan naman siya papasok? Yung inassign natin ngayon is plus minus dito, yung polarity ni V sub 10 ohm, kasi nga pababa yung I3. Kaya kapag nag-mesh tayo ngayon sa mesh 2, nag-KVL tayo sa mesh 2, papasok ngayon sa negative. Right? So, minus V sub 10 ohm. Tapos dito kay 6 ohm, ito wala tong polarity. So, dahil ito yung inassign nating direction ni I2, dapat papasok siya sa positive, lalabas sa negative. Ito yung V sub 6 ohm. Okay? So, plus V sub 6 ohm. Then, dito kay 4 ohm, again. So, ito na rin yung dadaloy si I2. Isang branch lang yan eh. So, dahil pag ganito yung direction ni I2, dapat papasok siya sa positive, lalabas sa negative. V sub 4 ohm. So, plus papasok yung mesh current sa positive polarity, so plus V sub 4 ohm equal 0. Then step 2, i-convert itong mga voltages in terms of mesh current. So si negative V sub 10 ohm, so copy negative 10 minus, so ano yung V sub 10 ohm? Alam na natin yan kanina, that's equal to what? Diba 10 times, ito, 10 times I1 minus I2. So, 10 times I1 minus I2. From yung loop 1, diba? Yan yung V sub 10 ohm natin.
Tapos, yung V sub 6 ohm plus, so ano yung dadaloy na current? Si I2, which is equivalent lang yan sa I2, yung mesh current. Capital I2 yung sa 6 ohm, pero equivalent na lang yan kay mesh current I2. Siya lang naman yung dadaloy di ba? So, 6 ohms law, 6 times I2. 6 times small I2. Mesh current na yan Kay 4 ohm, so si I2 na lang din yung dadaloy sa kanya. So, 4 times mesh current I2. Yung voltage plus 4 I2. Then, equal to 0. Tapos, simplify natin. Sige, transpose ko na lang tong negative 10 sa kanan. Tapos, distribute ko muna tong negative 10. So, negative 10 ay 1. So, negative times negative. Positive 10 I2 plus 6 I2 plus 4 I2. Pwede na pala itong i-combine. Sige, mamaya natin combine. Equal, so yung transpose ko na negative 10 sa kanan, magiging positive 10. Bale, negative 10 I1, then combine to lahat, 10 plus 6 plus 4, 20. 20 I2 equals 10. So, para mas malit yung coefficient, divide natin by the GCF ng mga coefficients, 10, 20, 10. 10, right? Divide ko both sides by 10. So, negative 10 divided by 10, 1. So, negative I1 na lang. Plus 20 divided by 10, 2I2 equals 10 divided by 10, 1. So, equation 2. Ayan. E di, kompleto na tayo. Isa-solve na lang natin simultaneously sa equation 1 tsaka equation 2. Okay, sige. Sampulan ko muna kayo ng manual computation na natin, video tutorials. Kagamit na lang tayo ng Calcu. So, paano natin ito masasolve? Elimination method. Notice na kapag inad nyo si 1 tsaka 2, dahil additive inverse yung coefficients ni I2 kay 1 tsaka equation 2, equation 1 and 2, makakancel si I2. E di add lang natin equation 1 plus equation 2. Solve na agad si I1 dyan. Makakancel na kasi si I2. Right? Okay, add natin to. So, 3I1 plus negative I1. Positive 2I1. Tapos makakancel na nga to. Negative 2I2 plus 2I2, 0. Equals 1 plus 1, 2. Divide both sides by 2. Cancel. So, I1 is 2 divided by 2, 1 amp. Okay, tapos pwede na nating ma-solve si I2 using either equation 1 or 2. Sige, from 2 na negative I1 plus 2I2 equals 1, bale, ipa-plug in ko na yung nakuha kong value na I1 which is 1 amp. So, negative 1 plus 2I2 is equal to 1. Transpose si negative 1 sa kanan. So, 2I2 is equal to 1 plus 1. 2I2 is equal to 2. Divide both sides by 2. Cancel. I2 is 1. So, pareho sila. Yan. So, ito yung sagot. Mesh current I1, hindi yan yung sagot kasi mesh currents yan. Ang pinapahanap is yung branch currents. Yung capital I1, capital I2, capital I3. By observation kanina, ano yung value ni I1? Diba siya din yung small I1, yung mesh current? So, therefore, yung capital I1 is equal to I1, which is 1 amp. Tapos yung I2, capital I2, by observation, equal na rin siya sa mesh current I2. Okay? So, capital I2 is equal to the mesh current I2, which is 1 amp. Ang iba lang is si I3. Kasi kanina nag-I3, nag-KCL tayo kay capital I3, anong nakuha natin? Ito, di ba? I1 minus I2 equals I3. So, therefore, yung I3 natin is
I1 minus I2, which is equal to 1 minus 1, 0. So, walang dumadaloy na current kay I3. So, ito yung sagot. So, check natin. Pwede kayong gumamit ng calculator dito sa system of equations. So, dahil 2 equations and 2 unknowns, kaya natin i-casio. So, mag-mode 5, 1. So, yung coefficients lang yung mahalaga. Sa equation 1, input 3, negative 2, 1. So, 3, negative 2, 1. Tapos, second equation, yung coefficient lang din, ito, negative 1, positive 2, 1. Negative 1, positive 2, 1. Press equal. Ayun. Yung x siya yung I1, tama, 1 amp, right? Another equal, y siya yung I2, which is 1 din. Okay? Turo ko sa inyo yung shortcut. Kasi, pinakita ko lang kung bakit naging ganito yung approach natin using mesh analysis. Pinakita ko yung kabuuan ng steps. Pero may shortcut tayo dito. Para mas madali, ganito gagawin. Sige, copy ko itong pinaka-circuit. So, yun yung goal ko. Kaya ko sinabi na dapat consistent yung pag-assign ng mesh currents. So, kung clockwise, clockwise lahat. Kung counterclockwise, counterclockwise lahat. Para meron tayong makuhang pattern. Sige, so delete ko lang muna to, yung mga nilagay ko. Ito, yung mga nilagay kong polarity. So, kapag sa mesh 1, nag-KVL tayo, shortcut na to shortcut. KVL at mesh 1. So, check nyo yung direction, di ba, clockwise. So, ganun din, sundin nyo kapag meron kayong mga voltage sources, dependent or independent, kung saan polarity pumasok. Saang polarity? Kay 50, negative. So, negative 15. Tapos, dito kay 10 volt, pumasok kay positive. Okay? Tapos, yung shortcut para sa mga resistance, kapag nagko-consider ka ng mesh, ay ng KVL sa mesh 1, lahat ng mga voltages sa resistor within mesh 1, positive. Okay? Tapos, add mo yung mga resistance lahat within the mesh 1, 5 tsaka 10, right? 5 plus 10. Tapos, times the mesh current I1. Tapos check mo kung merong common resistor na pwedeng daluyan ng mesh current sa other mesh. Si 5 ohm, wala. Si I1 lang talaga dadaloy dyan. Pero si 10 ohm, common siya sa mesh 1 tsaka mesh 2. E di merong contribution si I1 sa voltage kay 10 ohm. So, gagawin nyo naman minus Ohm's law, 10 times yung current sa mesh 2, I2. Ganun lang. Tapos, equal 0. Shortcut. So, simplify nyo, negative 15 plus 10, negative 5, then plus of 15I1 minus 10I2 equal 0. Transpose sa negative 5, 15I1 minus 10I2 equals 5. Or divide nga natin both sides by 5. 15 divided by 5, 3I1. Minus 10 divided by 5, 2I2. 5 divided by 5, 1. Ito ba yung same equation 1 natin kanina? 3I1 minus 2I2 equals 1. Tama, diba? 3I1 minus 2I2 equals 1. Shortcut na lang natin. Kapag sa second equation, KVL at mesh 2. So, clockwise ang direction natin. So, simulan nyo sa mga voltage sources. Again, kung saan pumasok na polarity sa negative kay 10 volt, right? So, negative 10. So, siya lang yung voltage source sa loop mesh 2. Then, proceed ka na kay resistors, yung mga voltages. So, again, kapag nasa mesh 2 na tayo,
yung mga voltages dito sa resistors, positive. Add mo 10 plus 6 plus 4. 10 plus 6 plus 4. Then, times the mesh current I2. Tapos, yung common resistor sa other mesh, si 10 ohm, right? Okay, magma-minus ka din, parang sa equation 1 natin, ima-minus mo naman yung contribution voltage ito sa 10 ohm due to I1. Bale, magiging minus 10 times I1. Then, equal to 0. So, bale, transpose ko na itong 10, negative 10 sa kanan. Bale, ito ay 10 plus 6 plus 4. Unahin ko itong negative 10 I1. 10 plus 6 plus 4, 20 I2. And then, itatranspose natin sa negative 10, positive 10. Or divide natin both sides by 10, GCF ng coefficients 10 and 20, para mababa yung coefficients. So, negative 10 divided by 10, negative 1, I1 na lang, or negative I1, plus 20 divided by 10, 2I2, equals 10 divided by 10, 1. Equation 2. Ito ba yung nakuha natin kanina? Negative I1 plus 2I2 equals 1. And tama, negative I1 plus 2I2 equals 1. So, same lang. So, ganon yung shortcut. Di ba mas madali yung mesh? May pattern. Basta dapat, ang gagawin nyo, pareho yung inassign yung direction ng mesh currents. Hindi magwo-work yung pattern na yon pag yung isa clockwise, tas yung isa counterclockwise. So, iba yung mabubuo yung equation. Pero, pwede pa rin naman. Sige, i-simulate lang natin kung nagtatali ba sa ating na-solve yung circuit, yung mga values na kuha natin. I-simulate natin. So, meron tayong voltage source, dalawa. Tapos, meron tayong resistors, 4. So, yung unang voltage source, 15. volts. Yung pangalawa, 10 volts. Yung circuit to kanina, yung circuit natin, isa-simulate ko. Tapos yung resistor, ito 5 ohm. Rotate. Ito 10 ohm. Ito, rotate natin. 6 ohm. Tapos ito, 4 ohm. Okay. Tapos connect na natin. Connected. 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 Tapos yung ground nasa baba yan. Yan. Sige. So, pag simulate natin, okay. Ano yung current dito sa 5 ohm kanina? Di ba 1 amp? 1 amp. Yan yung sa 5 ohm, right? Next, yung sa dito sa 10 ohm, yung I3 to, 'di ba? 0. 0 amp yung na-solve natin. Tama, walang dumadaloy na current. 'Di ba? So yung I3, which is ito, yung flowing sa 10 ohm, 0. Na-solve natin kanina
0. Tapos si I2, yung dito. Sa 6 ohm, yun na rin kay 4 ohm. Isang branch lang sila. 1 amp din. Tama, di ba? Okay. 1 amp. I2 is 1 amp. Okay, gets? Okay, sige, next. Maganda meron kayong simulator para kapag gusto nyo check yung inyong solution, tama. Mache-check nyo kung tama. So, every circuit app yung ginagamit ko, guys. Problem number 2. Okay, for problem number 2, find the mesh currents or ano lang pala, find the current IO. Yan. Using mesh analysis pa rin tayo. Plus, minus. Okay, ito yung ground. Sige, dito natin ilagay ang ground. So, ang goal lang natin is mahanap itong current IO, yung flowing dito kay 10 ohm resistor using mesh analysis. So, anong unang step? Ilan yung ating meshes this time? Isa, dalawa, tatlo. So, mag-assign tayo ng tatlong mesh currents. So, consistent kung gusto nyong clockwise, clockwise lang lahat. Or kung counterclockwise, counterclockwise lahat. Sige, clockwise na lang. Mesh current I1, mesh current I2, then mesh current I3. Okay, apply natin yung pattern ko kanina. So, paano yung pattern ko kanina? So, dahil may tatlong meshes tayo, tatlong mesh currents, ang meron tayo, bubuo tayo ng tatlong KVL equations. Okay? So, simulan natin sa mesh 1. KVL at mesh 1. So, summation of voltage is equal to 0. So, dito muna sa voltage sources, dahil clockwise, papasok sa negative polarity. So, gagamitin sign kay 24, negative 24 volts. Tapos, yung shortcut na natin, di ba kapag nasa mesh 1 tayo, lahat ng voltages sa resistors within mesh 1, positive. Tapos, i-add nyo 10 plus 12. Okay, 10 plus 12 ay 22. Anong gagamitin current? I1. Tapos, check nyo kung ano yung may common resistor sa other mesh. Ito kasi si mesh 1, may mesh 2 tsaka mesh 3 pa tayo. Diba si 10 ohm, common siya dito kay mesh 1 tsaka mesh 2. E di magkakaroon ng contribution si I2 sa voltage across the 10 ohm. Right? Pero ang magiging sign niya, minus. Minus naman. Negative 10 ohms law, 10 times current sa mesh 2, I2. So, 10 I2. Next,
Si 12 ohm naman, may contribution din si I3 kasi common si si 12 ohm kay mesh 1 tsaka mesh 3. So magkakaroon tayo ng negative 12 ohm, Ohm's law, 12 times I3. Yan. Shortcut na natin. Then lahat na na-consider, equate na natin to 0. Okay. So, bale, ang gagawin natin, transpose ko na lang tong negative 24. In chronological order, we will have 22I1 minus 10I2 minus 12I3 equals positive 24. So, para mas malit yung coefficients, may GCF pa ba itong mga coefficients? 22, 10, 12, 24. 2. Pwede kong i-divide both sides by 2. Para in case na ma-manual compute nyo, mas mababa yung coefficient. 22 divided by 2, 11I1, negative 10 divided by 2, negative 5I2, negative 12 divided by 2, negative 6I3, then 24 divided by 2, 12. Equation 1 pa lang yan. Dalawa pa. So mag-ano naman tayo, KVL at mesh 2. So, summation of voltage is equal to 0. So, dito tayo kay mesh 2 ngayon. Meron ba tayong voltage source? Wala. So, pag walang voltage source, proceed na kayo sa voltages across the resistor. So, kapag mesh 2 tayo, ang voltages ng mga resistor is positive. So, i-add nyo lahat ng mga resistance, 10 plus 24 plus 4. Bale, 38. Okay, so 38. So, positive yun na. 38. Then, yung mesh current I2. Tapos, yung common uli. Diba si 10 ohm nga, kanina, common siya kay mesh 2 tsaka mesh 1. Magkakaroon ka ng minus contribution ng I1 sa voltage sa 10 ohm due to mesh current I1. So, negative Ohm's law lang din, 10I1. Tapos dito naman, kay 4 ohm. So may common. Common si 4 ohm kay mesh 2 tsaka mesh 3. Magkakaroon ng contribution si I3 sa voltage across the 4 ohm. So minus yung gagamitin yung sign, negative, Ohm's law, 4 times I3. Diba may pattern? Okay. Then, lahat na na-consider equal na to 0. Sige, in chronological order, unahin ko si negative 10I1 followed by positive 38I2, then last, negative 4I3 equal 0. So, meron pa ba tayong coefficient? I mean, may GCF pa ba yung mga coefficient? Sa 2 uli. Sige, pababain pa natin. Divide natin both sides by 2. So, negative 10 divided by 2, negative 5I1. 38 divided by 2, positive 19I2. Negative 4 divided by 2, negative 2I3. Then, equal to 0 divided by 2, 0. Equation 2. Next, last, equation 3 na tayo. So, sa equation 3, magme-mesh tayo, o magkikable tayo sa mesh 3. KVL at mesh 3. Yan. So, summation of voltage is 0. Simulan natin sa voltage sources, dependent or independent. Ang meron tayo sa mesh 3 ay, anong tawag dito? Diamond symbol na merong polarity. Controlled voltage source. Na nakadepende yung kanyang value sa I.O., yung current flowing kay 10 ohm. So, this is what we call as current-controlled voltage source, CCVS. So, still, it is a voltage source. So, i-consider pa rin natin yan. So, saan papasok? Sa positive polarity. Kasi clockwise si I3, right? So, sulat nyo, positive 4IO. So, wala na tayong mga voltage sources. And then, yung mga resistors na. So, yung mga voltages sa resistors sa mesh 3
add nyo, positive yung kanyang voltages, plus 12 plus 4, 16. So, positive 16, then times the mesh current I3. Tapos, check nyo ulit yung mga common na resistor sa other mesh. O dito kay 12 ohm, common siya sa mesh 1 tsaka mesh 3. E di magkakaroon siya ng contribution. So, negative naman, yung voltage niya, negative 12 times I1. Okay, negative 12 I1. Due to I1 naman, kasi common sa mesh current, sa mesh 1 yung 12 ohm. Ito pa, si 4 ohm. Common si 4 ohm kay mesh 2 tsaka mesh 3. E di may contribution din si I2 sa KVL equation. So, negative uli, negative 4 ohms law, resistance times yung mesh current sa mesh 2, I2. Okay. Then, lahat na na-consider equate na to 0. Okay, so bale, we will have, unahin ko tong negative, hindi. By the way, kapag meron kayong variable na hindi in terms of the mesh currents, yung mga unknown, i-convert nyo. Si I0, di ba? Hindi naman yan kasama sa unknown. Si I1, I2, I3 lang. So, i-relate nyo ngayon si I0 doon sa mga mesh currents. Depende kung saan siya relatable. Saan ba nakakonect si I0? Kay 10 ohm. Right? So, saan natin pwedeng ma-relate si I0? Sa mga mesh currents. Dito kay I1, tsaka kay I2. Mag-ano tayo dito? Mag-KCL sa node A. So, KCL at A, summation of current entering is equal summation of current leaving. So, kung si I1 is clockwise, edi papasok siya. Papasok siya sa node A. So, entering siya, I1, then, leaving si I0, plus, leaving na rin si I2 kasi pa-clockwise. Okay? So, anong value ni I0? Transpose niya lang tong I2 sa kaliwa. Bale, I1 minus I2 is I0. So, ito ngayon yung representation ng I0 in terms of the mesh current. Ipa-plug in nyo ngayon dito. So, 4 times I0 is I1, capital to, capital I. Ano ba yung ginamit natin? Capital I. Okay. 4 times I0 is I1 minus I2, right? Then, copy natin muna to. So, plus 16I3 minus 12I1 minus 4I2. Then, distribute natin tong 4. So, 4I1 minus 4I2 plus 16I3 minus 12I1 minus 4I2, 0. In chronological order, unahin natin si I1. So, si I1, we have 4 combine 4 minus 12. Negative 8, I1. Next, si I2, we have negative 4I2 minus 4I2. Negative 8I2. Then, kay I3, walang mako-combine. Copy lang. 16I3 equal to 0. Yan. So, pwede pa ba nating pababain yung coefficients? Yes. GCF ng 8 tsaka 16, 8. Divide ko both sides by 8. Negative 8 divided by 8, negative 1, or negative I1 na lang. Ito rin, negative 8I2 divided by 8, negative I2 na lang. Then 16 divided by 8, positive 2I3, equal 0. Ayan, tatlong equation na tayo. So, kailangan na lang natin silang isolve simultaneously. Gather natin yung mga na-derive na equations. Equation 1, equation 2, tsaka equation 3. So yan, kung gusto nyong i-manual compute, pwede naman, or gumamit na lang din kayo ng calculator. Diba?
Sige, sampulan natin kayo ng pag-solve kapag manual. Pero sa mga next video tutorials, magkakalculate na lang tayo. So, paano natin ito i-solve? Pwede tayong gumamit ng elimination substitution method. So, ang gagawin ko, mag-eliminate ako ng one variable at a time. What if eliminate ko muna si I3? Using equation 1 tsaka equation 2, pwede kong gawin, pagparehuhin ko yung coefficient. So, kung negative 6 yung kay I3 sa equation 1, gawin ko rin negative 6 kay equation 2 para ima-minus ko. So, bali equation 1 minus, so times ko to sa 3 times equation 2. So, bali 11I1 minus 5I2 minus 6I3 equals 12. Then minus, etong buong equation 2, i-multiply ko by 3. So, 3 times negative 5 ay negative 15I1. 19 times 3, ilan yan? 27 plus 27I2. And then negative 2 times 3, yan, negative 6I3. The goal, right? Maging para yung coefficient ni I3. Para if ma-minus ko sila, makakancel si I3. Then 3 times 0, 0. Okay. So, subtract. 11I1 minus negative 15I2. Bali, 11 plus 15 na to, or 26I1. Negative 5I2 minus 27I2. Mali. But 27, sorry. 9 times 3, 27. Pero, 3 times 1 plus 2, 5, 57. I2. Okay, so negative 5 minus 57 I2, bale, negative 62 I2. Tapos makakancel na to, negative 6 I3 minus negative 6 I3 cancel. Then 12 minus 0, 12. Okay. So, pababayin natin yung coefficient. Divide natin both sides by 2. Okay. So, divide. 26 divided by 2, 13I1. Minus 62 divided by 2, 31I2. And then, 12 divided by 2, 6. Okay. So, manual computation na. Pinapakita ko lang. Pero pwede nyo na yung i-calculate. Okay? Sinasampulan ko lang kayo. Kapag 3 by 3, pwedeng elimination method. Pag 3 equations in 3, ano. Pero i-check pa rin natin ito sa calculus mamaya. Equation 4 na tayo. Next. So, isa pang equation para ma-solve natin yung I1, I2. Mag-eliminate ulit tayo from 1, 2, 3. So, nagamit ko na itong 1, 2. Si 2, 3. Tamang-tama, additive inverse. Yung negative 2, tsaka positive 2. I-add ko na lang equation 2 plus 3. Right? So, 2 plus 3. May eliminate agad si I3. So, copy ko na lang tong dalawang equation. So, add. So, negative 5I1 plus negative I1, negative 6I1, tapos 19I2 plus negative I2, positive 18I2. Ito, ma-eliminate na tong negative 2I3 plus 2I3, 0, then equal to 0 plus 0, 0. Okay, or gusto nyo, isolve nyo si I1. Okay, transpose si 6, negative 6I1 sa kanan. So, 18I2 is equal to 6I1. Divide both sides by 6. Cancel. So, I1 is 18 divided by 6, 3I2. Equation 5. So, kapag sinolve natin simultaneously yung equation 4 tsaka 5, so, pwede ko nang isubstitute yung 5. Substitute 5 in 4.
So, bale, 13, yung I1, papalitan ko ng 3I2 minus 31 ba yan? Okay, 31 I2 equal 6. So, isang equation na lang tayo in one unknown I2. So, 13 times 3, 39 I2 minus 31 I2 equals 6. So, 39 minus 31, 8 I2 equals 6. Divide both sides by 8. Cancel. I2 is 6 over 8, 3/4 or 0.75 amps. Okay? Hindi ito yung pinapahanap, pero kailangan natin si I2. Next, solve natin si I1. So, from 5, diba, I1 is 3, 3I2. So, I1 is 3 times 3/4. So, 9/4 amps. Okay, ano yung 9/4 amps? 2.25. Okay. Tapos si I3, kung gusto nyo i-solve si I3, gamit na lang kayo ng any equations from 1 to 3. Sige, from 3. Iba ito yung equation 3 natin. So, sa-substitute nyo na yung mga nakuhang values. Kay I1, 2.25. So, negative 2.25 minus I2, 0.75 plus 2I30. Okay. Tapos, transpose. So, 2I3 is 2.25 plus 0.75. Okay. 2I3 is 2.25 plus 0.75. 3. Divide both sides by 2. I3 is 1.5. Ayan. Ang tinatanong, hindi naman yung mga mesh currents yung IO, 'di ba? Si IO. Alam natin si IO, ito yung value niya. IO is I1 minus I2. So, anong value ni I1? 2.25. 2.25 minus I2, 0.75. So, 2.25 minus 0.75, that's 1.5 amps. Ito yung pinaka-answer. IO kasi yung hinahanap. 1.5 amps. So, sige, check natin sa CalQ. Okay. Mode 5, 2. Kapag 3 equations in 3 unknowns. So, yung mahalaga lang yung mga coefficients. Ito yung mga equations natin. Equation 1, equation 2. So, sa equation 1, 11, negative 5, negative 6, 12. Input, 11, negative 5, negative 6, 12. Okay. Equation 2, negative 5, 19, negative 2, 0. Negative 5, 19, negative 2, 0. Equation 3, negative 1, negative 1, positive 2, 0. Negative 1, negative 1, 2, 0. Equal. Ayun.
So, ito si X. Di ba yan yung I1? Tama ba? 2.25. Tama. Equal, si Y, yan naman si I2, 0.75. Tama. Equal, C, siya naman si I3, 3 halves, 1.5. Okay, sige. Simulate natin para ma-check kung tama ba ang ating sagot. So, meron ulit, delete natin yung mga connections. So, meron tayong voltage source 24. Sige, baguhin ko lang tong value niyan. 24. Tapos 10 ohm. Ito, retain si 10 ohm. Si 12 ohm. Ito, baguhin ko na lang to. 12 ohm. Gawin kong 12. Tapos 24. Rotate. Gawin ko siyang 24. Ito yung circuit natin kanina sa simulate ko. Tapos 4 ohm. Okay. Next. 1, 2, 3, 4. Ayan na. Yung ano natin. CCVS. So, CCVS, saan yun dito? Voltage source. Ito. Ang value niya is 4. Mali. 4 lang yung ratio. Yan. Connect natin. Okay. So, dapat ito ay connected dito. Ito muna pala. Connect ko to dito. Tapos, connect dito. Mali. Dito siya connected. Yan. Tapos dito connected. Tapos 24 dito. Si 4 ohms dito. 24 dito. Tapos si positive connected dito. Dito si 12 ohm. Connected dito. Ito wala na to. Delete na natin yan. Then connected dito. Tapos ground. Okay, tama. Run.
So, ano yung sagot natin? Diba yung hinahanap is yung current, yung I.O. sa circuit sa 10 ohm yun, di ba? Okay, yung I.O. yung sa 10 ohm. Ano yung na-compute? Ano yung na-simulate natin? Ang na-solve natin kay I.O. is 1.5, no? 1.5. Tama? Ano yung na-simulate natin? Okay, ito yung current kay 10 ohm. Tama, 1.5. Correct. Tapos yung mga mesh current, di ba ito si I1? Yung dadaloy sa 24 volt, 2.25. Tama. Ano yung na-compute nating I1? 2.25. Ano pa? Yung dadaloy kay 4IO, ito, dito sa CCVS natin, si I3. Si I3 dapat, right? 1.5, tama? Si I3. 1.5. Saan si I3? Ito, tama, di ba? 1.3. Kasi siya yung dadaloy lang kay CCVS, si I3. Walang iba. Tapos si I2, dapat yung dadaloy lang kay 24 ohm, ma-prove natin na ano yung I2, 0.75. Tama. So, dapat yung sa 24 ohm sa circuit, 0.75. Ito. 750 milliamp or move nyo lang yung decimal place, tatlo, 0.75 amp. So, same lang. Gets? Ayan. So, na-simulate natin, sabihin, tama. Every circuit app ang ating ginagamit, ha? Every circuit app. Pang-simulate lang naman. Okay, next problem number number 3. Problem number 3. Ito madali lang to. Hmm, 36. 2 ohms. 4 ohms. 3 ohms. 9 ohms. 12 ohms. 24 volts. Ito yung ground. Sige, dyan yung ground. So, find the mesh currents. So, inassign na sa problem. Find mesh currents I1, I2. Madali lang to.
So, pareho, again, dapat para may pattern, parehong clockwise or parehong counterclockwise. In this case, okay, parehong clockwise ang inasign. So, ma-apply natin yung pattern. Sige, mag-KVL tayo at mesh 1. Summation of voltage is equal to 0. So, yung ating, dito muna sa mesh 1, yung ang involved na voltage source sa mesh 1, si 36. So, simulan natin sa voltage sources. Papasok siya sa negative polarity. So, minus 36. So, wala nang sources. Punta na tayo sa mga resistor. So, positive yung voltages, lahat dun sa mga resistor. I-add nyo lang 2 plus 12 plus 4. 14 plus 4, 18. So, positive 18 times the mesh current I1. Tapos, yung common sa mesh 1 tsaka mesh 2, si 12 ohm. So, magkakaroon siya ng contribution yung mesh 2 sa voltage kay 12 ohm, pero minus naman yung sign na gagamitin nyo. Negative, Ohm's law, resistance 12, times yung mesh current sa I2. Yun yung pattern. Paulit-ulit lang yung pattern, guys. Then, equal to 0. Kapag na-consider nyo na lahat. Simplify, transpose nyo si negative 36 sa kanan. So, 18I1 minus 12I2 is 36. Okay, kung gusto nyo, pababain nyo yung coefficient. Ang GCF ng 18, 12, 36, 6. Divide both sides nga by 6. 18 divided by 6, 3I1 minus 12 divided by 6, 2I2 equals 36 divided by 6, 6. Equation 1. So, ilan ba kailangan nating equations? Dalawa lang. Kasi, dalawa lang yung mesh current. So, sa ano naman tayo mag-KVL? Sa mesh 2 naman. Okay? KVL at mesh 2. So, summation of voltage is equal to 0. So, yung voltage source muna tayo sa mesh 2. Clockwise yung direction ni current kung saan papasok na polarity sa positive. So, plus 24. Positive 24. Then, consider na natin yung mga voltages sa resistor. So, kapag sa mesh 2 tayo, positive yung mga voltage due to the mesh current I2. I-sum up nyo, 3 plus 12 plus 9. Ilan yan? 24 times the mesh current sa mesh 2, I2. Then, yung common uli sa mesh 2 tsaka mesh 1 si 12 ohm, magkakaroon ng contribution si I1 sa voltage kay 12 ohm. So, negative naman yon. Minus 12 times I1. So, yung pattern natin, di ba? Okay. So, kung gusto nyo, i-transpose nyo yung constant sa kanan, bale, in chronological order, so, unahin ko si negative 12I1, then plus 24I2 equals to negative 24. So, gusto nyo pababain nyo pa yung inyong coefficient, GCF ng 12, 24, 12. Divide ko both sides by 12. Negative 12 divided by 12, negative 1, or negative I1 na lang. Then, 24 divided by 12, 2, I2, equals negative 24 divided by 12, negative 2. Equation 2. Yan, so dalawa na. Pwede na nating isolve simultaneously. Equation 1, tsaka equation 2. O, pwede nyong i-manual compute, pero sige, para mabilis, calculator na lang natin. So, kayang-kaya ni Casio, 2 equations into unknowns, mode 5, 1. So, yung coefficients lang yung mahalaga. Sa equation 1, input 3, 3, negative 2, 6. 3, negative 2,
6. Equation 2, coefficient negative 1, positive 2, negative 2. Negative 1, positive 2, negative 2. Equal. Ayun. So, yung value ng X, yan yung I1. Sakto, 2 amps. Tapos yung value nung I2, 0. Walang dumadaloy dito. 0. Okay. Ito yung hinahanap, di ba? Yung I1, I2. I1, 2 amps, I2, 0. Sige, i-simulate nga natin. Ang kailangan natin, ito, retain ko si 24. Isa pang voltage source. Ito ay 36. Tapos, ito 4 ohm, 12 ohm, okay, 3 ohms. Simulat ko yung circuit, check natin. Ito, palitan ko lang yung value, gawin kong 9 ohms. Tapos, isa pang resistor, 2 ohms. Okay, sige. Connect, 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 connect. Dito si ground. Yan. 36, 24, 9, 2, 12, 4, 3. Oh ha? So 0. So 0 nga to. Wala nga dumadaloy kay mesh 2. Kasi yung I2 is 0. Right? So 0. Tapos yung current dito, 2. 2 amps. Diba? Yung current kay mesh 1, 2 amps. Yung na-solve natin. Tapos yung I2, 0. Diba? Walang dumadaloy. 0, 0, 0. So, tama yung ating sagot. Okay, ang app na to ay Every Circuit app. Gets ba? Sige, next. Problem number 4. Find I.O. lang. So, ito yung circuit natin. Plus, minus. Four ohms, 8 ohms, 2 ohms, 10 I.O., 20 volts. Yan. Ito, 6 ohms pala. Ito lang hahanapin
small I-O. Find I-O sa circuit. Mesh analysis. So, ilan yung meshes natin? Isa, dalawa, tatlo. Okay. So, assign tayo, consistent dapat, kung clockwise, lahat clockwise. Kung counterclockwise, lahat counterclockwise. Sige, clockwise na lang. Okay, mesh I1, mesh current I1, clockwise, mesh current I2, clockwise, and mesh current I3. So, sige. So, mag-ano tayo. So, dahil tatlo yung equations natin, ay tatlo yung mesh currents, tatlo rin yung case KVL equation. Okay? So, simulan natin KVL at mesh 1. So, summation of voltage is 0. Simulan nyo sa, sa voltage sources kung meron. Meron tayo sa mesh 1, no, yung 20 volts. Dahil clockwise, saan papasok na polarity? Sa negative. So, gagamitin nyo, negative 20. Okay, wala na. So, yung mga voltages na sa mga resistor sa mesh 1 due to I1. So, lahat yon ang sign dapat positive. Okay, so add 4 plus 2, 6. Then, times the mesh current, I1. Tapos, yung mga common. May common ba sa mesh 1 tsaka mesh 2 na resistor? Si 2 ohm. So, magkakaroon ka dyan ng contribution ng voltage kay 2 ohm due to I2, pero minus na yung sign. Ohm's law, negative, voltage ay resistance 2 times mesh current I2. Meron pa bang common sa mesh 1? Tsaka mesh 3 meron, si 4 ohm. So, magkakaroon ng contribution yung voltage sa 4 ohm due to I3, pero negative na siya. Negative polarity. So, negative, Ohm's law ulit, resistance 4 times I3. Okay. Then, lahat na na-consider equate to 0. So, in chronological order, unahin ko si 6I1 minus 2I2 minus 4I3, then transpose si negative 20 sa kanan, positive 20. Kung gusto nyo, pababaan nyo yung coefficient, may gisep si 6, 2, tsaka 420. 2. Divide nyo both sides by 2. Hindi naman to necessary, pero kung gusto nyo mas pababain, pwede nyo namang i-divide. Bale, 6 divided by 2, 3I1, minus 2 divided by 2, 1. So, 1I2 na lang or negative I2. Then, minus 4 divided by 2, 2I3. 20 divided by 2, 10. Equation 1. Okay? Next. So, sa ano naman tayo? Sa mesh 2. KVL at mesh 2. So, check nyo kung meron bang voltage sources. Meron tayong, anong tawag dito? Diamond symbol, may polarity. So, this is controlled or dependent voltage source. Nakadepende sa I.O. yung current flowing dito sa 6 ohm. Right? E di ano siya? Current controlled voltage source. So, still a voltage source. So, kung saan pumasok yung polarity, si I2 dahil clockwise, sa negative. So, meron tayong negative 10, value ng voltage source, 10 I.O. Tapos, wala na mga voltage sources. Yung mga resistances na voltage across the resistors. So, kapag sa mesh 2, positive yung voltages due to I2 sa mga resistors. So, plus, add nyo, 2 plus 8, 10 times I2. Tapos yung common. Diba, common sa mesh 1, mesh 2 si 2 ohm. Magkakaroon ng contribution si I1 sa voltage across 2 ohm, pero negative na siya. So, negative 2 times I1. Ohm's law. Tapos, may common din kay mesh 2 tsaka mesh 3, si resistor 8 ohm. Magkakaroon ng contribution si I3 sa voltage across the 8 ohm, negative sign naman. So, negative Ohm's law, resistance 8, times the mesh current I3. So, yung pattern, paulit-ulit lang, equal to 0.
Sige, in chronological order, or hindi, ko-convert pa pala natin to, no? Kasi meron tayong IO which is hindi siya part ng mesh currents. Kailangan ma-represent yung IO in terms of mesh current. Parang dun sa problem 2. Relate natin yung IO sa mga unknown mesh current. Kanino kaya siya pwedeng i-relate? Pwede siyang i-relate kay I3. Kasi, etong IO yung dadaloy kay 6 ohm. Yung I3 din yung dadaloy kay 6 ohm. Therefore, tapos same sila ng direction. Same, di ba? Therefore, IO is I3. So, substitute nyo ngayon, negative 10 IO, I3 siya, palit, plus 10 I2, minus 2 I1, minus 8 I30. In chronological order, unahin ko si I1, negative 2 I1, wala mako-combine sa kanya. Si I2 wala rin, plus 10 I2. Then kay I3 ito meron. Negative 10 I3 minus 8. Negative 18 I3. Gusto nyo pababaan nyo yung coefficient. So, GCEP ng 2, 10 at 18, 2. Divide ko both sides by 2. Negative 2 divided by 2. So, negative 1 na lang, or negative I1. Plus 10 divided by 2, 5 I2. Then, negative 18 divided by 2, negative 9 I3. Then, 0 over 2, 0. Equation 2. Okay. Last, equation 3. So, mag-KVL at mesh 3. Summation of voltage is 0. Meron bang mga voltage sources sa mesh 3? Wala. Puro resistors lang. Oh. Di proceed agad tayo sa voltage sa mga resistors within mesh 3. So, positive lahat yon. Yung voltages sa mesh 3 due to I3. So, add nyo 4 plus 6 plus 8. 18. So, positive 18, then times the mesh current I3. Tapos yung mga common kay mesh 1 tsaka mesh 3, si 4 ohm. May contribution, si I1 kay 4 ohm yung voltage across 4 ohm, pero negative yung gagamitin yung sign. So, negative 4 times I1. Tapos yung common kay mesh 3 tsaka mesh 2, si 8 ohm ulit. Contribution ni I2 kay voltage sa 8 ohm, negative 8 I2. Okay, so minus 8 I2. So same pattern. Then equate to 0. In chronological order, unahin natin si negative 4 I1, then followed by negative 8 I2, then lastly, 18, positive 18 I3. Gusto nyo, pababaan nyo ulit yung coefficient since may GC pa si 4, 8, tsaka 18 na 2. Divide both sides by 2. So, negative 4 divided by 2, negative 2 I1, negative 8 divided by 2, negative 4 I2, and 18 divided by 2, positive 9 I3. Equal 0 over 2, 0. So, tapos na tayo. Pagsama-samahin na natin yung mga mesh current, yung mga equations. Equation 1, equation 2, tsaka equation 3. So, gamit na lang tayo ng calcu. Okay, so, ang gagamitin ko is si 570S. Mode 5-2. Yung coefficients yung mahalaga. So, sa equation 1, 3, 3, negative 1, negative 2, 10. Input 3, negative 1, negative 2, 10. Sa equation 2, so input coefficient, negative 1, 5, negative 9, 0. Negative 1, 5, negative 9, 0. Tapos sa equation 3, negative 2, negative 4, positive 9, 0. Negative 2, negative 4, positive 9, 0.
Okay, ito yung value natin. So, si I1, siya si X. Exact value negative 45 over 14 amps. Approximately, ilan yan? Negative 3.21 amps. Next, si I2, press equal, siya si Y, exact value negative 135 over 14 amps, approximately negative 9.64. Tapos si I3, press equal uli, siya si C, sakto negative 5. Ano bang pinapahanap? Yung mga mesh currents ba? Hindi si I0 lang. Okay? Di ba yung ating I0 is equal sa I3 kanina? Okay, yung equation natin, di ba? Therefore, si I0 pala is equal to I3 equal, ano na-compute natin value kay I3? Negative 5. So, negative 5 amps si I0. Bakit negative? So, ang ibig sabihin, negative, ang magnitude ay same, pero yung pinaka-direction talaga dapat ni I0, opposite. Same magnitude pero opposite. So, instead na pa ganyan, pag sinimulate natin yan, yung daloy ni I0 pababa dapat. Pero, same na 5 amps. Ganun lang yan. Okay, sige, try natin i-simulate. So, 20 volts. 20 volts, 4 ohm. May 4 ohm na tayo. Simulate ko yung circuit Check lang natin. Ito, 2 ohms. Rotate ko lang. 2 ohms. 8 ohms. Ito. 6 ohms. Ito, wala na yan. Isa lang yung voltage source natin. Pero meron tayong CCVS, di ba? Ito. Okay. Rotate. So, ito, layo Sige, dito, connected. Connected dito. Connect natin dyan. Tapos, papunta dito. Tapos, si 8 ohm connected dito. Ito, papunta dito. Tapos, ito connected. Connected in between. Then, yung voltage natin, connected dito. Tapos, ito, connected sa baba. Connected sa baba. Ang gulo nung... Pero, tamang connection yan. Kino-connect ko lang base sa circuit. Tapos, babaguhin pala natin to 10. 10 lang siya. 10 IO. Yan.
Sige nga, try nga natin. Okay, ano yung nahanap? Yung current I.O., di ba? Si current I.O., siya yung current flowing kay 6 ohm. Tapos, ang nasolve natin, I.O. is negative 5. Negative 5. Ibig sabihin, magnitude niya talaga 5 amps din, pero opposite direction. So, instead na pag ganun si I.O., dapat pag ganun. So, dapat pag chinek natin sa simulation, yung current kay 6 ohm, pag ganun, pakaliwa, na ang value is 5 amps. Check natin. Saan ba si 6 ohm? Ayun, ito. Tama. Di ba? 5 amps na pag ganun, pakaliwa. Medyo magulo yung connection kasi hindi ko na inaayos kasi sinimulate ko lang. Pero tama tayo, 5 amps is pa ganyan. Check natin yung mga value ng ibang mesh currents. So si I1, saan si I1? Yung voltage yung current kay 20 volts, check natin kung anong dadaloy. Si I1 lang siya alone. Ano yung nasolve nating I1? Approximately negative 3.21. So, ibig sabihin, same pero pabaliktad. Hindi pa ganun, pababa. Na 3 point, ilan? 3.21. Ayun. Tama, di ba? Hindi pa ganun, pero pababa. Kasi negative yung nasolve natin. Opposite direction. Pero same magnitude, 3.21. So, si I2 naman, check natin si I2. Sinong pwedeng daluyan ni I2 alone? Ito si CCVS. So, dapat, ang value kay CCVS current, si I2 lang dadali sa kanya, ay, si I2? Negative 9.64 din. So, baliktad. Instead na pag ganito yung daloy, dapat pataas. Pero same magnitude na 9.64. Sige. Pataas dapat Ayun. Di ba pataas? 9.64. Okay. So, tama yung ating manual computation using mesh analysis. Gets? Ang app natin ay Notability tuloy. Notability yung sa iPad, yung app na sinusulatan ko. Pero itong simulation, circuit simulator is Every Circuit app. Okay, so sige, nakasolve din tayo ngayon ng 4. Tuloy pa natin to, magpa-part 2 pa tayo dito sa mesh analysis kasi wala pa tayo yung example na merong current sources within the mesh. Meron pa lang tayong mga voltage sources, independent-dependent. Kasi meron tayong case na magkakaroon tayo ng super mesh. So try natin sa next part, mag-super mesh tayo. Still sa mesh analysis topic. So sige, follow nyo lang ako dito sa TikTok para man-notify pag meron tayong next video tutorial, and mag-subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. Ililink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin sa Circuits 1, para ma-check nyo rin yung mga dati kong video tutorials, saka yung playlist, yung This is Circuits 1 playlist, para lahat ng mga video tutorials ka ma-check nyo, para meron na kayong reference video tutorials playlist for the whole course ng Circuits 1, from the first lesson to the last lesson. Okay, so sige, good luck sa inyong studies. So sana mapasa nyo tong subject, Circuits 1. Kayang-kaya nyo naman yan, basta
mag-practice lang kayo ng maraming problems. So, good luck. Okay, God bless everyone. See you on my next video tutorial. Bye-bye.